Jesus is calling. Having gone to the end of the sun, 3 years for the drink from the well, Jesus is calling. Oh, come to the altar. Your Father's arms are open wide. Forgiveness was done with the precious blood of Jesus Christ. Your regrets and mistakes, come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes of you life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was done with the precious blood of Jesus. Oh, come to the
Jesus Christ. Pastor ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may mga kerubim, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Awitin po natin, Lead on, O King Eternal. Masayang nandito sa iyong tahanan ngayong araw na ito dahil kami ay puno ng pasasalamat sa aming mga puso sa buong linggo ng iyong pag-iingat, paggabay, pagsama at walang hanggang mga biyaya. Kami po ay lumalapit ngayon sa iyong harapan at binababa po ang aming mga sarili, ang aming mga alalahanin, ang aming mga problema upang ikaw lamang po ang marinig namin, upang ikaw lamang po ang madama namin sa mga oras na ito. Tunay, Lord, na ikaw lang ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng bawat isa at naniniwala kami na ikaw lang din po ang kailangan namin upang masagot ang mga panalangin ito, upang mabigyan ng solusyon ang aming mga problema. Kaya buong puso kaming lumalapit sa iyo at ikaw po ang kumilos. Ikaw po ang maramdaman ng bawat isa sa pagsamba namin ngayong umaga. Buksan mo ang durumawan ng langit, Panginoon, at ibuhos mo ang pagpapala sa aming lahat. Kaya din sa mensaheng aming maririnig ngayong umaga, na ito ang maging kalakasan ng aming espiritu sa paghayo namin, sa pagmisyon namin, at sa pagtahak namin sa mga susunod pang araw. Lord, hindi po kami perfecto, kami po ay may mga kasalanan na alam namin na iyong alam. Kaya humingi po kami ng kapatawaran sa mga oras na ito, na bigyan niyo po kami ng habag ng iyong banal na Espiritu. Lubugin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at kami iyong patawarin, Panginoon. At we welcome you, Holy Spirit, sa umagang ito. Samahan kami ng iyong mga anghel at maramdaman namin yung ginhawa sa piling mo na hindi namin mararamdaman sa ibang mga bagay, sa ibang mga lugar, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat sa iyong
pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, at sa biyayang kahit kailan ay hindi namin deserve, pero patuloy namin natatanggap mula sa iyo. At salamat sa regalo ng iglesia. Salamat sa aming mga kapatiran na kasama namin nagsisimba at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Ikaw po ang manguna sa aming pagsamba. Ikaw ang makasama namin. Ikaw ang mapasaya namin sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Hipsyo na ang mga ito ay tumawid. Tayo pong lahat, itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang dahilan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ang Diyos. Ating pong maririnig ang awit mula sa ating kids choir.
Tinatawagan po si Ate Ao para po ipanalangin ng ating mga bata. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po itong mga batang ito na sa pamamagitan po ninyo ay nakapag-abot po sila palagi tuwing linggo. Nawa, Panginoon, ay gawin niyo po sila sa kanilang pag-aaral sa araw-araw at kayo na po ang magbigay ng lakas at pag-iingat sa kanila po. Maraming salamat po. Amen. Sige po, tayo ay sa gitna ng tumindig mga kapatid sa pagbasa ng banal na kasulatan sa mga sulat po ni Lucas, Kabanata 12, 49 hanggang 56. Pagkakabahagi ng sambahayan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulam sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung humihihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinip at magkakaganoon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo maunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog.
Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito na binigay ng bawat isa. Nawa nga po ay patuloy na ibalik niyo ang pagpapala ng siksik, liglig at umangapaw sa nagkaloob ng mga ito. At magamit nawa po sa karangalan niyo ang mga biyaya nito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
salamat sa mensahe ng awit. Ganda naman. Mawit natin mga operatic choir. Parang hina nung makakiyala ng palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Amen. Basta na po tayo. Parang tagilid yung ano ba tawag doon sa bangka? Yung katig, ano? Parang mas mabigat yung katig sa aking right side, sa right wing, yung left wing. Isipin natin, paparating na sila. Amen. Ang ganda umaga po muli sa ating lahat. Pero consistent, as Kuya Roger, pati sa gawain ng mga kalalakin, every Saturday kasama natin siya. At ngayon din po kasama din natin si Rafael Abig. Rafael Abig, nasa ba si Rafael? Pakita yung mga, yan, kalapakan natin. Wala naman nag-iimbita sa kanya, pero intentional yung kanyang pagparito. Siya po ay inimbita lang ni Jael. Sabi ko kay Jael, inimbita mo ba siya kahapon, Jael? A-E-I-O-O. Inimbita niya. Ngayon ay, sabi ko, every Saturday, makasama ka na namin sa Kelbrook. Marami po tayong malasakit ngayon itong maghapong ito dahil pagkatapos mamaya, halinawa, naka 15 minutes lang ako to 20 minutes. Orasan mo ba ay bagamat pinaka-summary lamang kasi alam na natin yung kwentong ito tungkol sa paghahati-hati. Tungkol sa paghahati-hati, hatiang magkakapatid. Kailangan paghatian, hating magkapatid. Hindi mo ba, Kaya ba, pag naghahatian sa magkakapatid, talagang equally divided o may mas lumalamang, nakakalamang? Diba? Mahirap din ang lalamang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mang lalamang. Okay. Walang lamangan. Diba? Kasi ganun din ang prinsipyo ng ating Panginoon. Alam na natin. At nangyayari ito, sabihin natin hindi, ay isa ito mga sinasabi dito, isa sa mga struggle natin mga kapatid. Tungkol sa relasyon. Maaaring tungkol sa politika. Iba-iba po. Nagkakaroon ng division ng lahat ng bagay. Nagkakaroon din ng separation, ng division, paghahati, paghihiwalay. Pag ang isa para sa buhay natin ay umalis na, pumanaw na. Katulad po ngayon, may hatian talaga, pero magkakasama pa rin kayo, babae at lalaki. Compare sa mga iglesia na nag-anyaya sa akin, magkahiwalay ang mga lalaki at mga babae. Sinabi ko kanina na sa maghapong ito ay merong ilang bagay tayong malasakit mga kapatid sa pagkatapos dito ay nawa makasama ang ilan sa atin. Kung maaari, mas marami sa 5, sa 7. Pag napuno yung BMW natin, pakigamit nyo na yung inyong mga sasakyan, Fortuner, o ano man yan, Avanza. Alalayan natin, damayan natin, palakasin natin, pasiglahin natin ang dulong Malabon Mission. Amen? Sa ganap na alas 2 din po mamaya, ay meron tayong lektura. At isa po ko tulungan nyo ang kasamahan ninyo dahil doon natin hihimayin na may kinalaman sa mission and evangelism. Yun naman talaga ang pinakapuso, pinakasentro, pinakabuod ng ating
ng ating pamamalagi, pag-iral dito sa daigdig, dito sa lupa. Hindi lamang doon sa ating mga personal na commitment sa buhay, asawa, anak, apo, at iba't ibang mga obligasyon. Naging hanap buhay, alam ko po, napakalaga sa atin yan. Pero meron pang mas nakahihigit na dapat natin pahalagahan, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay iniwan din niya yung kanyang pamilya, si Jose, si Maria, yung kanyang mga kapatid. Bagamat isa lang sila sa mga foster mother and foster father, hindi naman talaga iyan ang tunay na magulang ni Jesus. Isa sa naging daan lamang si Maria upang maisilang siya, ipahayag ng Diyos ang kanyang pagnanais na makarating dito sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang buntong na anak na si Jesus. Yun po ang ating bibigyan ng pasimame tungkol sa paghayo, pagmimisyon at pag-ibangilismo. Ano nga ba ang isese nito sa buhay natin? Bakit mahalaga ito, mga kapatid, sa buhay natin? Sapagkat dito nakasalalay na may kinalaman tungkol sa pagkapahabahagi ng household ng sambahayan. Dito natin malalaman kung sino at makikita natin kung sino ang talagang nagtatapat at nananatili sa liwanag at ika nga ay nabubuhay sa katotohanan. Pinag-uusapan natin ng tungkol sa apoy. Anong klaseng apoy? Maraming klase ng apoy. At pag sinabi natin apoy ay nakakapasok. Yan ang aking nanay sa kapuputan. Kaya konti. Sige. Maaaring pag narinig natin yung salitang apoy ay nakakapasok. Lalo na po kung 5 months. Anong buwan ba yun? Marso? May na ba? Siyempre. Sige, tama kayo. Di na ako tututol. Marami kayo. Diba? Buwan ng sunog. Diba? At alam natin, mga kapatid, ang apoy ay nakakapasok. Nakakapasok. Pero ibang klase ng apoy, maaaring ang simbolo ng apoy sa atin ay pagsubok, problema na pinagdadaanan natin. Hindi parang hirap-hirap makaalis. Hindi pa nare-resolve yung isa, parang may paparating na naman. Pero yung apoy, sa wikang English, yung fire, meron siyang inilalahat sa ating kahulugan. Yung letter F, anong letter F? Yung ating faith, yung ating pananampalataya. Gaano katibay yung ating pananampalataya na kahit dumaan sa apoy, kahit idinadarang sa apoy, ay hindi ito nasusunod katulad ng isang puno ng igos sa panahon ni Moises. Nakikita niyo yung nasusunog na puno ng igos, the burning bush, diba? Nag-aapoy, pero nakita niya sariwang-sariwa ang mga dahon, hindi natutupok, hindi nag-aamoy sunog. Basta nakita lang niya, nagliliyab, naglalagablab, nag-aapoy mismo sa bundok ng Diyos. Gaano nga ba katibay, talaga nga bang totoo, genuine, yung ating pananampalataya. Ito lang kahit dumadaan tayo sa karamdaman, dumadaan tayo sa financial constraint, problemang pananalapi, ay sinusubok pa rin yung ating pananampalataya. Amen? Yun yung fire, yung letter F means, yung F ay pananampalataya of faith. Ano naman yung I, yung letter I? Gaano ka-intentional tayo bilang mga alagad? Gaano tayo kasigasi? Gaano natin sinasadya na ang paglilingkod ay hindi lamang seasonal, hindi lamang napapanahon,
kundi laging sa lahat ng panahon ay laging masigasig tayo sa paglilingkod. Hindi po mahirap yung mission nyo sa Dulong Malabon, mga kapatid, ang iglesia. Kailangan laging intentional, laging porsigido, laging sinasadya, laging kinukusa, katulad ng paglilingkod nating lahat. Laging intentional. Ganyan daw po ang apoy. Hindi humihina yung apoy, hindi humihina yung sindi. Laging nakakapasok ang ating paglilingkod. Diba? Kahit meron tayong, kahit lubak-lubak yung dinadaanan natin, katulad ng isang rosas. Diba? Napakaganda ng rosas. Pero sa kabila ng kanyang kalingningan, sa kabila ng kagandahan ng rosas, ano ang kapansin sa rosas? Matinik. Hindi laging smooth sailing. Merong tinik sa buhay. Merong bako-bako sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay napaka-intentional pa din. Nagpapatuloy pa rin. Kahit iilan-ilan lamang misa ng mayaf, nandyan sila. Kahit umuulan, sumadya, doon kila JC, kila Ate Dayan. Ganon ka-intentional yung kanilang pananampalataya. Amen? Kahit mahirap umawit, iba-iba ang boses, kita nyo naman. Hindi nyo alam kung saan papunta. Papuntang timog, papuntang kanluran, kung papuntang south yan, papuntang silangan. Mahalaga, umaawit. Amen? Oh. Kahit mainit. Oh. Sumasadya tayo lahat ito. Amen? Palapakan natin ang Diyos, mga kapatid. Eh? Kahit parang hindi kayo mapakalit, parang sinisilihan ng inyong ang ating mga salumpuin, ang ating mga upuan. Nandiyan kayo, matyaga kayong nakikinig sa mensahe ko. Amen? Ganun ka-intentional. Diba? Hindi basta nalalamig, hindi basta nanghihina, bagkus ay laging nagpapatuloy sa paglilingkod. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Letter R, sabi nga ng apoy ng fire, na ang pananampalataya natin nakasalalay pa din dito ang magandang ugnayan o relational o rekindle your faith. No. Sintihan, lagi nating sintihan. Laging nakasalalay dito ang magandang relasyon sa isa't isa. Mga kapatid, kung hindi maganda yung ugnayan natin sa isa't isa, sa palagay niyo po ba, dadami tayo, lalago tayo? Yung ating pagbasa, kanya-kanya sila. Nagkaroon ng divisyon. O, diyan ka, dito ako. Diyan ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. Diba? O. Nagkaroon ng problema ng relasyon ang ama sa kanyang anak na lalaki, ang nanay sa kanyang anak na babae, ang manugang sa kanyang biyanan sa kanyang manugang. No. Paborito ba kayo ng inyong mga biyanan? Sino ba rito mga paborito ng kanilang biyanan? Sige, pumalakpak ang paborito siya ng kanyang biyanan. Mas marami. Parang konti lang. Mga kapatid, huwag niyo awayin mga biyanan niyo. Ako mahal na mga biyanan ko. Mas marami pang tinanggap na regalo yung biyanan ko kaysa kay Ate Berly. Sa panunuyo, sabi nung pagdalo ko sa kanila, wala, natutulog pa. Natutulog pa? Nauna pa akong gumising, usapan namin, magkikita kami. Lagi ako nauna sa tagpuan. Intentional. Gusto kong masukit yung matamis na oo. Hindi po ba? Kahit malayo, taga may kawayan po yan. Pagdating sa may kawayan, papasok pa sa Domos. Sa may Bayugo pa. Tricycle pa, lakad mahaba, tapos sa tricycle pa. Kita nyo naman si Ate Berly. Talaga, haba ng buhok. Diba? Intentional.
So, ganun lang isa't isa sa ating mga kapatid. Mas maganda yung mayroong magandang relasyon sa isa't isa. Kasi tayo din na makikita, no? Sa loob ng isang linggo, tayo din na makikita. Mukha nyo makikita ko, mukha ko rin na makikita nyo. Kaya talagang ano sabi doon, pagtsagaan natin ang, huwag natin pagtsagaan, talagang mahalin natin ang isa't isa. Amen? Sindihan natin. Pasiglahin natin. Hindi mo sapat lamang na dumalo tayo dito, nakita nyo ako, nakita natin sa isa, maging yung bagong dating si Rafael. Ilan ang kumamay sa kanya? Ilan ang nagsabi sa kanya, Rafael, welcome ka dito. Yung ikital, hindi yung, welcome ka dito. Yeah. Relational ang paglilingkod. Relational ang pananampalataya. Relational ang ating ugnayan sa isa't isa. At ang huli, sabi nga, gaano yung sinasabing, yung letter A ay may kinalaman sa kanyang endurance, sa kanyang perseverance. Pag sinabing endurance ay ano? Sabi ng Tagalog ng endurance ay? Katiyagaan, yung kanyang tibay, diba? Kahit meron tayo naririnig, meron sinabi yung ating kapwa, yung ating mga kapatid, merong magandang salita na hindi natin nagustuhan, nandyan tayo, gustuhin natin. Sabi nga ni ko, sa amin nun, sa mga nurse, harap sila, kung hindi na kayo masaya sa inyong paglilingkod, eh bakit kami hindi naman umaalis dito? Masaya kami dito. Sa isang ugali ko isa lang. Ilan po kayo dito? 100? Walang 100. Ilan ang ugali? Kung 100 kayo. 100 ugali. Kita niyo naman. Mahal na mahal ko kayo. 100 ugali yung binamahal ko. Tapos, isang ugali lang mga kapatid. Ang pakikisamahan nyo. Sino po yun? Ako lang yun. Si Ate Merly. Aming dalawa lang. Endurance. Nandun ang ating yung tibay, hindi tayo basta-basta natatangay at sumusuko sapagkat isa yun, katulad ng apoy, talagang dinadaran tayo. Dinadaran tayo, pinaparaan tayo sa apoy at tinitignan kung talagang totoo yung pagkaginto ng ating buhay, ng ating pananampalataya. Hindi may iwasan talaga kung may mga discussion sa pamilya Ito ang gusto ko, yan ang gusto niya. Ito ang ulam ang gusto ko. Di ba ngayon, noong araw po, isang ulam lang, kakasya sa amin. Munggo lang, munggo. Ngayon po, ang dami-daming ulam. Sabi niya, nasa ng ulam? Hindi po pala ulam yun. Di ba kung isa ang dami natin complain? Misa pag nakakita tayo ng isda na naman, balik na rin natin. Yung isda ang magsasalita sa iyo ngayon, tao na naman. Diba? Kawawa naman yung isda. Hino mo, hinuli mo, tapos pinalo mo sa ulo, kakaliskisan mo, biro mo, ikaw kaya kaliskisan. Diba? Mahirap kaya tayo, Tatanggalan ka ng pangit, tatanggalan ka ng kahasang, diba? Bubunod, aalisin yung bubo. Di ba ang sakit no? Tapos sasabihin mo, isda na naman. At kumisan ay, ito ang mga simpleng bagay lamang na kumisan ay hindi pinagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Amen? Talaga po, normal at natural na nangyayari sa buhay natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin? Ibig sabihin ni Jesus? Darating ang panahon na talagang tayo ay kanyang pagbubukod-bukurin. Hiwalay ang dikulong sa puti. Ganun po talaga. Nakaputi ako Kaya sabi ko, pag nararamdaman ko na, pag malapit na ako, sabi ko sana maramdaman ko malapit na ako, magbibihis na ako.
Para hindi na masyado maghihirap na magbibigay sa akin. Nakaready na rin po yun eh. Yung aking susuot. Tapos gugupitin ko na rin sa likod. May gupit na may palatandaan na. Hanggang dito lang ang gupit. Hindi masyado naman. Baka naman mahanap na may gupit sa likod. Alam ko na yung sapatos kong susuot. Diba? Alam ko na rin yung medyas. Kailangan terno. Ha? Alam ko na rin yung sapatos. Kailangan si picture. Diba? O kahit ano lang. Mga kapatid, sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, tandaan po ninyo, paghihiwa-hiwalay yung libutan. Sabi ko nga kanina, pagkatapos kung paano ang dala-dala ni Jesus ay apoy, sabi niya, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sabi niya, siya naparito, sabi niya, alam ba ninyo, naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabaha-bahagi. Di ba sa pamilya talagang may division? Gusto ng anak, yun ang kanyang maging kabiyak sa buhay. Pero iba yung gusto ng magulang, anak, huwag yan. Di ba? Gusto ko sana yun. Di kayo magpakasal. Gusto ko sana yun. Iba yung gusto ng magulang na mapakasawa ng anak. Pero iba yung gusto ng anak na kanyang maging kabiyak sa buhay. Di po ba? Meron namang tinanong yung magulang, ano ba nagustuhan mo sa kanya? Mapungin kasi ang matay. Tinanong din naman isa, kasi may kotse. May kotse agad, di ba? Ito, iba-iba yung pananaw, no? Iba-iba yung division, kagustuhan natin mga kapatid. Pero higit sa lahat, darating ang panahon mga kapatid, tayo lahat ay pagbubukod-bukurin ng Diyos. At depende yan sa kung paano natin ginamit ang buhay dito sa lupa. Talaga nga bang dumaan ang ating pananampalataya, dinanan sa apoy, intentional ba ito? Naging mahusay ba at maganda ang ating relasyon sa ating kapwa? At nanatili tayo sa iglesia nito. Nanatili tayo na pinanghahawakan at hanggang sa ating mga kaanak-anakan at apo-apuhan ay maipapamana pa natin yung pananampalataya nito. Amen? Sana po. Maintindihan natin, maunawaan natin mga kapatid, kung paano sinabi ni Jesus, bagamat sinasabi niya, the Prince of Peace. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Pero ba't sinasabi niya ngayon? Hindi kapayapaan ang dala niya, kundi apoy at pagkakabahabahagi. Magkakaroon talaga ng division sa iglesia. Iba-iba tayo ng gusto, iba-iba tayo ng sinasabi. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan namin, lalo na may kinalaman sa politika. Sabi niya, magkaiba lang tayo ng ibinoto. Magkaiba lang tayo ng gusto. Pero mananatili pa rin yung ating pagkakaibigan. Bakit? Sayang na, dinakarating si Pons Eman ngayon. May naglambing lang daw sa kanya na may nasikaso lang. Malay nyo, sa linggo kasama na natin. At alam natin mga kapatid, na maraming kadahilanan, maraming rason kung bakit dumadating sa atin, mamimili lang talaga tayo. Mamili lang tayo. Saan ba tayo? Doon ba tayo sa katotohanan, sa paglilingkod, manatili sa Panginoon, o lumilihis tayo na ibang klase ng paglilingkod? Amen? Pagpalay tayo lahat, naway magkaroon tayo ng tamang desisyon sa buhay. Mapili natin yung pinakamabuting pagpili natin sa paglilingkod upang ang sambahayan ng Diyos, tayo na ay nagkakasundo, nagkakaisa sa isang layunin ng paglilingkod sa iglesia at sa ating kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday po. Naku, malungkot. Happy Sunday, Church! Ayan, before po tayo mag-proceed sa patutuon ng kabutihan ng ating Panginoon ay mag-unat muna po ako ng mabilis patungkol sa ating kaperahan. Ano po, ay magpaumanhin dahil medyo na late. Supposedly, dapat ginagawa natin ito at the first Sunday of the month. Pero third na ngayon po. Pero ganun po man ay hahabol po natin. Ano po, sige po. Ate Cathy, pa-flash na lang at for the month of July natin. Ayan. Ayan, makikita nyo po sa screen ang ating financial report for the month of July 2025. Ang income po natin na pumasok ng first week is 23,666 and ang expenses po natin is 20,806. So may excess tayo na 2,760. For the second week, di ko na po isa-isa meron tayong excess na 4,153. For the third week, meron tayong excess na 11,652. And for the last week of July, meron tayong excess fund na 616. So ang total po nating excess for the month of July is 90,181. So pinapalampakan po yun. Ano po? Isang realization po dito, kung nung mga nakaraan ay lagi tayong deficit. Ano, di ba? Aware naman tayo doon. Mga nakaraang mga buwan, mga nakaraang taon, last year, lagi tayong deficit. And dumating tayo sa point na sakto na lang. Kumbaga yung income na pumapasok or yung mga kaloob natin ay sakto lang doon sa mga operational or operating expenses or cost natin sa church. At ngayon ay may sumasobra na. So deserve ng Panginoon ng palakpakan dahil ito ay isang patunay na siya ay kumikilos at siya ay mabuti sa mga anak ng ating Panginoon. So kanyang mga anak dito sa Inaon. So with that, nakikita natin 19,181. So ang ganda, malaki-laki na. Kaya na niyang i-cover yung electric bill natin kapag may aircon na tayo. Kasi kapag naka-aircon, syempre expect natin na tataas din yung bill. Pero nakikita natin, kaya na, malaki na yung sumasobra. Kayang-kaya nang sagutin yung electric bill. Pero sana, ay magpatuloy na ganito para masakatuparan yung pinapangarap natin. And the council spoke about this yesterday. Nagpatawag po ng emergency meeting ang ating chairman, si CJ, upang pag-usapan yung napagbotohan natin ng mga nakaraang buwan na pagpapa-aircon ng ating iglesia. And i-confirm ko lang na lahat po tayo dito ay umagri na magpa-aircon ang Inaon United Methodist Church. If kino-confirm niyo po, si amen lang. Kino-confirm po natin na lahat tayo ay nagkasundo na magpa-aircon ng Inaon UMC. Also, kakaiba nun, kinonfirm din natin or isa sa sinabi natin doon ay hindi natin kukunin yung full amount, yung full cost, yung full expenses ng pagpapa-aircon sa ating building fund. Amen. So, malinaw sa ating lahat na ang ating pagpapakabit ng aircon ay not solely kukunin sa building fund. So, ang napag-usapan po ng council kahapon, unang step po na gagawin natin, by the way, ang estimated cost po pala ng ating pagpapa-aircon is roughly 250,000. Kasama na doon yung 5 units air condition, tapos pagpapalit ng bintana natin into sliding, tapos pati pinto, papalitan na din natin, para mas nyo po, pag nagsisipa tayo, tapos ang daming maingay sa labas. Di ba parang nakakakuha ng atensyon natin sa labas. Pero pag kulog na tayo dito, malamig na, wala pa tayo naririnig na ingay sa labas. Yung mga ingay na lang sa loob ng patiisa natin. So, ang napag-meetingan kahapon, need natin ng 5 units para mapalamig ang ating church. So, meron po tayong 5 organization. Pero, yung bata ay ihihiwalay na natin. Hindi na natin sila isasama dito. So, meron tayong 4 organization and each organization should provide 1 AC unit. Malinaw po yun. Every organization should provide 1 AC unit. So, magkano ba ang isang unit? Roughly, ang estimation natin dito is 30 to 35 according sa mga
So mga suppliers, 30 to 35 unit per 30 to 35K per unit. So need natin ng 5. Merong for organization. Yung isa, si Lord na siguro bahala dito sa isa. Ang problema kaya na lang natin, yung 4. Isa sa youth, isa sa mayaf, isa sa kababaihan, isa sa kalalakihan. Siguro po, kung papakinggan natin ito ngayon ay medyo mabigat to. Kung titignan natin medyo mabigat, pero ito ay isang hamon. Isa pong, may sigurado na tayo isang unit kasi ang mayaf po, ang kanilang action na gagawin, nasa ilan kayo ate? Nasa 35 sila. So kung 30 to 35K per unit, ang isang mayaf ay mag-share lang or mag-pledge lang ng around 1,000. So hindi siya mabigat, hindi siya masyadong mabigat dahil marami yung mayaf. So kaya din ang pag-hati-hatihan ng isang unit. Same goes with you. Alam ko na ang 1,000 ngayon ay hindi na ganun kahirap, hindi na ganun kabigat, hindi ganun kahirap ipunin. So, we believe na yung youth makakapag-provide din ng isang AC unit. And then, ang mga kalalakihan, sila daw po, sa pagkakaalam ko, sila ang nag-suggest dito. So, we can conclude na walang problema sa kalalakihan. So, magpo-provide sila ng isang unit. And sa mga kababaihan naman po, ay ganoon din naman po sila, magpo-provide din sila ng isang unit. So, kung titingnan natin, before po tayo mag-react, yung 4 na unit na to, initial step pa lang yan, kasi unit pa lang yan so marami pang gagawin. So, mag-effort tayo na ma-provide yung 4 na to, and si Lord na bahala magpatuloy nung ibang mga kailangan gawin. So, uma-agree po ba ang lahat dito sa napagkasunduan ng council? Ang duration po pala nito is starting today until September 28. So, we have 1.5 month para po makuha ito. And then, kung meron na po kayong naipon, you can remit it po pwede sa akin or kay Ate Diana as napag-usapan po sa council kahapon. Again po, inuulit ko, noong una pa lang po ay nagbotohan tayo na magpapa-aircon ng Inaon United Methodist Church, pero hindi ito kukunin fully doon sa building fund natin dahil meron tayong plano. Meron tayong planong nakalaan para sa pera na yon, pero dahil sa gustuhan natin masolusyonan yung pangkasalukuyan nating hindi naman siya problema para ma-provide natin yung comfort, yung pangangailangan ng church sa ngayon, may pera naman, so, bakit natin ipagdadamag yun sa iglesia? So, syempre, kailangan din ng action from us para dito. Sige po, Ate Sigil. Ayun, konting dagdag lang po. Ito po ay alam kong mabigat sa bawat organisasyon. Pero gusto natin na mag-effort din. Dahil ayaw natin na isipin na, may pera naman tayo sa building funding. Pero gusto natin na magkaroon din ng effort ng bawat isa na as much as possible, hindi po talaga natin magalaw yung pera na yun dahil iba po yung pinaglalaanan natin noon. At ganun din po, kaya namin naisip ito bilang consideration din dun sa suggestion na per organization ay kung makalikom tayo, kung ano man po yung kaya natin sa loob ng isang kalahating buwan, hinahamon po tayo ng Panginoon, nararamdaman po natin yung pangangailangan, lalo kung marami po ang nagsisimba. At nasa organisasyon na po yan kung paano niyo po iisipin, kung paano i-release yung fund. Hindi naman po necessary na dadalhin niyo po mismo dito yung isang unit ng aircon. Bahala na po kayo kung paano niyo po i-release yung fund. Ideally, nasa 35,000 po iyon. Pero magtiwala po tayo sa Lord na ipagkakaloob po iyon. At alamin po natin sa September 28 kung ano po yung magiging resulta. Ayun lang po. Kung meron po kayong mga tanong, mamaya na lang po, lumapit na lang po sa amin para hindi rin po tayo tumagal. At ngayon po, magpapatuloy po tayo sa isang patotoo mula kay Lola Reby.
Magandang umaga po sa ating lahat sa mapagpalang umaga. Salamat sa ating masayang pananambahan at salamat sa Panginoon, narito tayong lahat. Tunay na po na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sa ating lahat. Hindi partikular sa akin, kung hindi sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos, kaya nandito tayo at tayo'y nagpapasalamat sa Kanya. Ako po bilang isang pinakamatanda na siguro halos nandito sa loob ng church ay talagang nagpapatotoo talaga kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Sa loob po ng 79 years at mag-80 na po ako sa next month. Hindi ko naranasan sa buhay ko na ang Diyos ay nagpabaya. Tunay na dumadaan man doon sa mabigat na mga pangangailangan, kung magkamisan ay talagang mahirap talaga ang buhay. Pero doon sa kabila ng kahirapan yun, ay hindi naranasan namin ang pagpapabaya ng Panginoon. Sa araw-araw ay tumatanggap kami ng biyaya. Ako po nung bata pa ako, hindi ko naranasan yung buhay ko ngayon na hindi naman sasabihin sa gana, pero hindi dahil kagaya noong kabataan ko. Kasi nung bata ako, yung kabataan ko na, wala akong pinagkukunan ng hanap buhay o pinagkukunan ng kabuhayan namin kung hindi yung sweldo na aking asawa sa pagiging isang guro. Pero natapos ngayon kasi umabot siya na doon sa retirement at maliit na lang yung kanyang tinatanggap. At dahil doon ay medyo umiksi na yung busy dahil wala nang gaano tinatanggap. Pero ang kabutihan ko noon, nung dumating na yung pangalakan na ngayon, yung mga anak ko naman sa tulong ng Panginoon ay naidaos namin sila ay matapos at magkaroon ng magandang profesyon na hindi namin na kailangan intindihin ang buhay nila. Hindi na namin kailangan hanapin yung kanilang pangangailangan, kundi dahil sa kanila ng mga kalagayan, sila na yung nagpuprovide sa pamilya nila. At kami bilang matanda na rin ay sarili na lang namin ang iniintindi namin. Pero dahil pa man ay kulang at kulang pa rin. Sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng hanap buhay na yung kaya ko gamitin yung isip, yung lakas, at meron kaming bill ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, kasi nung dito ako naghahanap buhay, ay hindi ko masyadong nabibigyan pansin yung pagbibigay ng ikapo, yung ikasampung bahagi. Kasi ay, yun nga, dala ng kahirapan, dala ng mga pangangailangan, yung itinatabi namin para sa Panginoon. Pag dumating yung pangangailangan kasi hindi na ibibigay agad, nagagamit namin. Kaya hindi po ako thankful tithers noong panahon na yun. Noong po ako ay nahihirapan na at marami naman akong narinig na mga mensahe tungkol sa pag-iika po at kung paano maging tapat ang Panginoon
ako ng pagtipera, hahatiin ko pa. Eh, dapat ay malaki na rin ang mabibili ko nito. Pero, binigyan po ako ng lakas ng loob ng Panginoon. Binigyan ako ng tibay ng pananampalataya, tibay ng pagtitiwala sa Kanya, na gawin ko yung aking ipinangako sa Kanya. At mula po doon, ang unang linggo pa lang ng aking hanap buhay, ay sinulan ko na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi. At naranasan ko po yung talagang katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako na yung sinasabi na ibabalik ko siksik, lilig at umaapaw ang buhay na ang blessings na ibibigay ko sa iyo. At yung pinaranasan ko sa paghahanap buhay ko. Noong araw yung mga na-encounter natin, nakikita po nila kung magkano lang yung laman ng aming sobre. Noon ay pinakamalaki na yung 500, 200, ganyan po ang aming tithes. Kasi noon, mahina pa po yung hanap buhay ko, iingat pa lang yung customer ko, kaya maliit lang ang mga tithes ko. Dumarating yung panahon na unti-unti, siguro nasasanay na rin ako sa pagsasalita, pagsasales talk na sa mga customer ko. Dumami po yung customer ko. Ano po? At meron, sa customer ko, dumadating yung panahon na meron nagtatampo, meron nagagalit, umaalis, umaayaw sa akin. Dahil nababawasan yung aking customer. Pero, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Mga isa, 2 linggo, 1 buwan. Yung po umalis yung customer na yun, pinapalitan ng Diyos. Pag isa ang umalis, papalitan ng 4, papalitan ng 3. Hanggang sa dumami po yung mga customer ko, at yun po sa kadumaan ng puso ko, yung umaalis sa akin, yung bang nagtampo sa akin, sa panahon nito, pumapalik sa akin, sila ang tatawag sa akin, para magbalik nila sila ng pag-order sa akin. Kaya, siguro po, nakikita ng ating mga counter ngayon, hindi na 200, hindi na 500, yung laman ng aking sobre. Pero ngayon po, maliit lang. Kasi maliit po ang kami. Hindi na ito maliit lang. Pero, yun po ay isang natutuhanan na talagang ang Diyos hindi nasisira sa Kanyang pangako. Pag tinupad natin yung ating pangako sa Kanya, yung inaasahan niya sa atin, ay tutuparin niya ang Kanyang pangako sa atin. Hindi po limit sa inyo, mga kapatid. Ang aming po pamilya ay dumaraan doon sa talagang sabi natin ay bundok na problema. Pangangailangan ng kalakasan ng iyong katawan, pangangailangan ng pinansyal na pangangailangan para sa pagpapagamot ng aming anak. Pero alam niyo po mga kapatid, isang napakalaking kagalakan ng puso ko. Hanggang sa ngayon, hanggang sa ngayon po, ang alam ko, hindi ko man tinatanong sila, pero alam ko na hindi pa sila naglalabas ng talagang pera para sa kanilang sarili. Kundi napakadaming mga tao, yung gaya ni Magdalia, si teacher, mga estudyante niya, mga co-teacher, dito po sa atin sa Bulacan at sa ibang lugar, hindi ko inaasahan na yung mga tao na yun ay mayroong pagmamahal, mayroong paglakan na gagawin sa buhay namin. At ngayon po si Magdalia ay kasalukuyan nagpapagamot pa. Pero napakaraming kamay na ginagamit ng Diyos. So kaya kung hindi pagkukulangin ng Panginoon ang pangangailangan namin sa Kanyang pagpapagamot, at siya ay gagaling sa pamamagitan ng paghihipo ng kamay ng Panginoon. Sa pamapakandang biyaya ng Panginoon. Kaya ang
nagbagal. Sa DCS ko po rin ang nagbibigay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kasapatan lang po ang nagkama natin. Pero ang Diyos, sobra-sobra sa kasapatan ang ibibigay sa atin. Papuri at masasalamat sa Panginoon ang Diyos natin. Diyos na laging hindi nagkukulang sa amin. Diyos na lang aming andungan sa lahat ng panahon. Mas pinipili namin na ikaw ang aming paglingkuran. Kahit alam namin ang dami-daming pagpipilian, ang dami-daming divisyon, ang daming pwedeng mga bagay na makapaghiwalay sa amin. Subalit hanggang sa ngayon, sa panahon ito, sa oras nito, mas pinipili pa rin namin na paglingkuran ang Diyos na buhay. Siyang nagkaroon ng buhay sa amin. Siyang nagpapala sa amin. Siyang nagpapagaling sa amin. Ano bang mga sugat ito, maaaring magaling na, maaaring iba'y tumadaan pa rin sa hapdig, sa biro, sa aming pagluha. Narong ka upang kami alalayan, samahan, gamayan upang maging mag-alam na lang. Salamat po, dakilang Diyos, sa kapitilan mo sa amin. Sa buong isang linggong ito, sinamahan mo kami, pinagpala mo kami, pinalakas mo aming loob, at laging ipinapaisip sa amin kung siya ang dapat naming paglingkuran Diyos na nagpapala sa amin. Salamat po sa lahat ng ito na kapahayagan ng aming pananampalataya. Dumadaan man sa apoy,
dinadaramang kami pinapanday ang pananampalataya ito. Heto po't nananatili kami sa tabi mo. Mas pinipili namin ang manatili sa iyong iglesia bilang aming kanlungan. Nariyan po ang iba't ibang hamon sa amin. Naging intentional ng Panginoon. Lahat ang aming desisyon gagawin, ang aming pinahayag, mga pinag-usapan, maring iba-iba kami ng reaksyon sa aming mga narinig. Subalit hindi ng aming tinitignan, kundi mayroong isang hamon ng paglilingkod sa aming lahat. Iba-iba lamang po ang mga hamon na ito sa amin. Ang positibong pagtanggap namin, marahil meron din kaming mga daladalang obligasyon pang sarili, pero ikaw pa rin ang Diyos na nagbabangon sa amin, nagpapalakas sa amin, muling nagpapasigla sa amin, at nagpapasagana sa lahat ng aming pangangailangan. Kabuhayan, hanap buhay, at marahil, Panginoon, ang aming mga tinatangkilik ay isang hamon din sa aming dakilang Diyos, upang ang inyong templo ay inyong aming pagpalasakitan, ayusin, tulad ng inyong sinasabi sa Deuteronomy 29, verse 29. Pinagaganda namin ang aming palasyo, pinagaganda namin ang aming tahanan. Subalit nakita ninyo sa bansang Israel, pinababayang wasak ang inyong tahanan. Dakilang Diyos, amin pong layunin, pagyamanin, hindi lamang sa aming tinatangkilik, ayusin, magandahin, hindi lamang sa labas, kundi ang aming kalooban ay nais namin pagandahin ang aming kaugnayan, relasyon sa isa't isa, upang makita mo sa amin ang tunay na pagbubuklod bilang isang pamilya sa iglesia. Tulad ng aming tema ng anibersaryo, buklod, iglesia kaysa ni Kristo ng tao at ng inyong ministeryo. Salamat po sa aming mga lumuhod dito, sa mga nasa upuan, at dami-dami po namin kahilingan ng dakilang Diyos. Salamat po sa pagkatiguan Diyos na hindi nagbabago sa amin, laging handa namin lapitan, iyakan, lagi namin dahingan sa lahat ng oras, dakilang Diyos. Salamat po, at maging sa mga nagkaloob na ito, anumang halaga ito na ibinigay nila, nagagalak sila, Panginoon, bunga ng kanilang pagpapagal, ng kanilang kamay, ng kanilang katawan, ng kanilang hanap buhay. Ano bang halaga ito? Sapagkat galing sa aming puso, natutuwa ka, masaya ka, sapagkat masaya namin ibinibigay ito sa iyo. Salamat po sa buong maghapong ito ang aming lalakarin. Samahan mo kami sa aming mga gagawin, lalo higit sa aming pupuntahan sa Dulong Malabon Mission. Pagpalain po niyong iglesia ito, at nawa po, tulungan namin ibangon, palakasin, pasiglahin mula sa kanyang inang iglesia, ang Ilawan United Methodist Church. Muli po, itong aming samot dalangin, ang aming pananampalataya, ang aming panalangin at pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos po ito, lalabas tayo sa pitong yan, taglay pa rin natin ang paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Samahan tayo ng ating mahabaging Ama na siyang lumikha sa atin, patuloy na kanyang ilingap ang kanyang mukha sa atin, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin na punong-puno ng pag-asa sa buhay na ito, at ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang kaaliwan, pagkakaisa, pagkakasundo, sa kabila ng iba't ibang mga opinyon at pagkakabahagi, nagkakaisa kami bilang isang sambahayan sa inyong iglesia at sa aming mga tahanan, maranasan ang paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Samahan tayo mula ngayon at magpakailanman. Amen.
available po siya sa may pinto and dito po sa may table natin dito. Maraming salamat po. And then yung color coding po, again, blue, black,